Dear Ate Love, sumulat po ako sa inyo noon at nagpapasalamat po ako sa pagbasa ninyo sa aking liham. Ako pong muli si Baby M. Heto na naman ako at sumusulat para ibahagi ang hindi ko maipaliwanag na pagkalito sa mga nangyayari sa aking relasyon. Kung hindi niyo po nalalaman ay nagpakasal po kami ni Inday noong 2022. Kahit alam kong malabo na ang posibleng pagsasama, tinuloy pa rin namin ang aming pag-iisang dibdib. Alam ko rin na in love siya sa matagal niya ng sekretarya pero tinuloy pa rin namin ang aming kasal dahil marami nang naimbitahan at suportado nila kami. Maraming pera na rin ang nagastos. Ate Love, gumulo pang lalo ang matagal ng magulo naming relasyon nang matuklasan ko ang naganap last week. I was on a business trip, so nag-Zoom meeting na lang kami para mag-usap. Napakasakit ng nadiskubre ko, Ate Love. Akala ko maaayos ang lahat at mapaplantsa pa ang gusot ng aming pagsasama. Pero ang nangyari sa Zoom meeting ang nag-udyok sa akin para finally, hiwalayan na siya. Akala kasi ni Inday, tapos na ang Zoom. Akala niya, na-end call niya na. Pero hindi. Hindi niya na-end ang video call noon. Di kasi siya marunong gumamit ng laptop. Pero thank goodness, dahil dyan, nadiskubre ko ang pinakamatinding betrayal of pubic trust. Pubic? Baka public to. Public trust. Hindi. Baka matrimonial trust ang ibig mong sabihin, Baby M. Pagpatuloy natin. Sa puntong ito, akala niya nawala na ako at tapos na ang Zoom. Nakita kong biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Itago na lang natin siya sa pangalang Laika. Bigla silang naglaplapan sa harap ko na parang uhaw sa isa't isa. Ate Love, nag-gerger sila sa harapan ko. Hindi na ako nagulat dahil alam kong may namamagitan talaga sa kanila. Pero yun na rin ang punto na sumuko na ako sa kanya. Naka-livestream din po pala ang Zoom na yon. Yun kasi ang time na nagpaturo siya paano mag-live kasi gusto niya daw gumaya at gayahin ang ginagawa ng kaibigan niyang si Petra. Mahilig din kasi mag-live yun. At dahil live nga, pati ang gerger moment nila ni Laika, napanood ng lahat ng kakilala namin. Sobrang malaking kahihiyan. Kaya naman pag-uwi ko ng bahay, I confronted Inday. Gusto ko na makipaghiwalay. Nagwala siya. As usual, tuwing kino-confront ko siya, lagi siyang nagwawala. Ayaw niyang tanggapin, lalo't wala siyang makukuhang pera sa hiwalayan namin. Kaya naman pinakita ko sa kanya ang recorded Zoom meeting namin, kung saan naglaplapan sila ni Laika. Sabi niya, hindi ko daw pwedeng gamitin yon against her dahil kaibigan ko lang naman daw ang nag-record. Hindi daw original yon. Pero hindi niya naman tinanggi ang nangyari. Sabi niya, hindi daw totoong ebidensya ang hawak ko kasi hindi naman daw original. At tanging siya lamang daw ang makakapag-authenticate ng original. Nung sinabi kong kakasuhan ko din si Laika, nakita kong nanlisik
at nagngingit-ngit sa galit ang mga mata niya. Ate Love, hindi ko siya halos nakilala. Sabi niya pag sinubukan ko daw, ipapahukay niya ang namahinga ko ng tatay at itatapon niya sa West Philippine Sea, atin ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ate Love. Sana mapayuhan din ako ng mga masugid niyong tagapanood at tagapakinig. Lubos na gumagalang, Baby M. Wow, grabe. Kitang-kita ng lahat ang klaro at garapalang panloloko pero hindi daw ebidensya ang recording ng iba. Kaya niyo ba? Kaya niyo ba yan? Yung ganyang logic, my loves? O siya, sa mga gustong magbigay ng kanilang payo, ng advice sa ating letter sender na si Baby M, open na po ang ating linya, write in the comments. At kung feeling nyo sobrang smart ninyo, kung sobrang smart ng mensahe nyo, pwede nyo na rin ipadala sa ating text line na 8080. Parang familiar. Parang yung dinobleng grado ng lawyer na kakilala ko. Till next time, my loves. Kung meron din kayong kwentong buhay o kwentong pag-ibig na gustong ibahagi sa ating programa, you may send it directly to this page. Mabuhay ang Pilipinas!